No! Basta sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador. No. Tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador Jing Chuan. Kasunod yan ang naging babala ng Department of Foreign Affairs na hindi dapat magpadalos-dalos sa pagdedeklara ng persona non grata laban sa mga foreign diplomat. Humiling din ang ahensya na dapat idaan sa diplomatic channels ang mga bilateral issue. It is hoped that the DFA would be provided with ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse, in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. Samantala, binigyang diin ng Pilipinas at China ang kahalagahan ng pananatiling bukas ng diplomatic channels para pag-usapan ang mga issue tulad ng mga aktibidad sa South China Sea. Idinaos ang isang political dialogue sa pagitan ng DFA at Chinese Foreign Ministry sa Cebu. Ito ang kauna-unahang dialogo sa loob ng higit isang taon. Limitado ang detaling ibinigay ng DFA patungkol sa pagpupulong pero pasok dito ang bilateral issues, maritime-related matters, regional at international issues of mutual interest. Sa panayam ng Newswatch Plus kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, sinabi niyang walang plano ang gobyernong tularan ng China sa tinatawag nitong wolf warrior diplomacy ng Beijing. We are discussing with the concerned agencies na let us not go down to the level where the level is right now. And then mag-reset, and then let's go back to the state-to-state level of discourse para we can discuss issues, national issues, not personal issues. Gate pa ni Lopez, malinaw na kaya inaatake ng China ang mga opisyal ng Pilipinas at dahil nasa panig ng bansa ang katotohanan. The Philippines is always on the restraint side. We always convey the truth kung ano yung talagang nangyayari at sea. And so that the world can, the international community, they can see what's really happening on the ground. Kaya sila bumababa doon sa personal attack because maybe they're losing legal arguments. Dinipensahan naman ng Chinese Foreign Ministry ang mga naging pahayag ng kanilang embahada laban sa ilang mga tagapagsalita ng gobyerno. They constitute a grave violation of China's national interests and dignity. China firmly opposes it and will not tolerate it. It's the duty of China's embassy in the Philippines to defend national interests and dignity. Maliban sa political consultation sa pagitan ng Pilipinas at China, mayroon din tayong tinatawag na bilateral consultative mechanism na itinatagpa noong 2017. Sa pamamagitan nito, mas malalimang natatalakay ang issue sa pagitan ng South China Sea at ang maritime at Coast Guard cooperation ng Manila at Beijing. Dito naman sa katatapos na ASEAN Foreign Ministers Retreat, tinalakay din ang usapin ng South China Sea, pati na ang iba't ibang mga land reclamation activities at ang mga peligrosong aksyon sa karagatan. Kumita din daw ang mga ASEAN Foreign Ministers na matapos ang isang South China Sea Code of Conduct ngayong taon.